mga programa at proyekto ng National Irrigation Administration ngayong taon. Ating tatalakayin kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Admin Guillen, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa atin lahat. Engineer, maaari po bang ilahad ninyo o ibahagi ninyo sa amin yung mga pinakamahalagang proyekto ng NIA nitong nakaraang taon na nakapagpabuti sa irigasyon sa mga pangunahing rehiyon? Well, pagdating po sa mga infra, alam naman natin marami po tayong napatapos, at ang ilan nga doon ay kasama pa ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para mag-inaugurate, At nandiyan po yung ating mga convergence project din, yung mga convergence project natin, yung DPWH, yung mga solar pump irrigations natin, yung mga small river impounding projects natin. Pero ang pinagmamalaki talaga namin diyan, malaki po ang nakikita namin magandang effect sa ating mga farmers po ay yung capacity development ng ating mga farmers. Yung pagtatayo ng co-op nila, pagpapasaayos sa kanilang additional income, At ilayabay na rin po namin yung aming for the first time po in more than a decade, nakatanggap po kami ng outstanding rating from corporate governance scorecard. Sir, paano nyo naman po ilalarawan ang resulta ng transparency campaign na right project, right price, right quality na inilunsad po ng NIA para makatulong sa accountability at public trust? Yes, tamang-tama po yun. Parang, swak yung project namin na yun kasi nakikita naman natin ngayon ang problema ng mga infrastructure projects natin. Pero dito po kasi sa ating project na program na right project, right price, and right quality ay mas napaigting natin ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng ating mga proyekto. Malinaw po na sa pagpapakita natin ng tamang proseso, tamang presyo at kalidad ng proyekto, nabawasan ng agam-agam ng pagdito sa NIA. At hindi lang yan, ang pinaka-importante sa amin sa lahat, yung tumaas ang tiwala ng ating mga beneficiaries, itong ating mga IAs, at sila kasi yung aming katuwang sa pag-implement ng project. Again, ito po yung very unique sa NIA dahil simula pa lang sa planning ng project, bidding, doon sa implementation, at pag natapos na yung project, nandoon pa rin po yung ating mga irrigators association na katuwang natin. So, wala pong masasabi namin na wala pong ghost project sa NIA at wala pong mababang kalidad ang pagpapagawa ng project dahil nga po involved yung ating stakeholders dito. Okay. Engineer, paano naman natin tinitiyak na itong mga modern irrigation solutions ay accessible at sustainable para sa maliliit na mga magsasaka, hindi lang sa mga malalaking commercial farms? Alam nyo kasi, again, nabanggit ko kanina, nakikipagtulungan kasi ang NIA sa ating mga irrigators association nationwide upang palakasin yung tawag ko namin dito, yung bayanihan namin, o yung community engagement. Kasi alam namin sa NIA na kapag may ownership yung isang project, mas maganda yung yung operation and maintenance kasi mayroon po kami noon hindi katulad ng ibang proyekto na pag natapos, tinurn over mo, wala nang activity. Sa NIA po, pag natapos namin yung project at i-turn over, hindi pa nagsisimula pa lang yung activities natin doon, Kasi kasama kami sa pagsasanay, kami po ang nag-train sa ating mga IAs para sa kanilang pagpapatakbo doon sa irigasyon para mas efficient po yung ating sistema, And of course, yes, kabilang din ang ating mga IAs at community, mga IA communities dito sa construction ng proyekto. So inclusive, all-inclusive yung ating pagpapatupad po ng mga project natin. Engineer, ano naman po yung pangunahing plano at prioridad ng NIA sa paggamit po ng inaprubahang budget ngayong taon para mas mapalakas pa at mapalawak ang irigasyon sa bansa? Ang focus po kasi natin ngayon, yung pagtatayo ng mga big dams, ito yung mga multipurpose dams natin. Kasi alam naman natin, pagka multipurpose,
talaga pong maraming gamit ito, no? Dahil ito po yung effective na flood control mo. Pagka flood control project, ito po yung effective din na pag-irigasyon, may power generation, ano po, at the bulk water pa. So, tatlong malalaking projects po natin ngayon, taon ito, yung ISAID, yung Ilocos Norte Abra Irrigation, Ilocos Norte Abra Irrigation Project. Ano po yun? Around 11,000 hectares po ang mapatubigan. Yung Tumawini, ano po? Tumawini project sa May Isabela, around 10,000 hectares din yun. At saka, importante, pinapatapos na ng ating presidente itong balog-balog multipurpose project dito sa May Tarlac. Ano po? Napakatagal na pong project ito. Ito po ngayon ay nasimulan na actually ng NIA. Nakapag-simula na yung contractor natin doon, i-award na natin. At inaasahan natin matatapos ito within 3 years. Ano po? At meron pa pong bonus. Ano? Ngayong taon na ito, pinunduhan ng ating Pangulo yung completion ng Halaor Multiple Post Project sa may Iloilo. Ano po? Yung pagpapagawa sa kanal para po magamit na po ito ng ating mga magsasaka doon. Engineer, puntahan naman natin yung mga proyekto ng solar-powered at modernized irrigation systems ngayon 2026. Ano po yung mga plano ng NIA sa pagpapatuloy ng pagpapalawak ng mga proyektong ito? Well, of course, inuuna po natin, yung mga lugar na may mataas talaga pangangailangan at of course yung potential ng lugar na yon. Lalo na yung ating mga sa dulo ng ating mga irrigation systems na hindi na naabutan ng tubig. Kasi alam naman natin lahat, filtered lahat yung ating, yung ating ilog. So yun yung priority natin. At pinapalakas din namin yung capacity building, at local ownership ng ating mga farmers. At tinitingnan din natin yung mga lugar na talagang walang kuryente, lalo na yung mga isla, at doon po natin inilalagay yung ating mga malalaking solar pumps. Dahil alam niyo po, eventually, pag hindi ginagamit ng NIA ito, pwede kasing ibenta yung extra power na ma-generate natin sa grid. So ito rin po yung isang tinitingnan ng NIA para nakatulong ka na sa mga farmers natin, makatulong pa tayo doon sa power requirement doon sa area. So, yun po yung ating direksyon. Sir, ano naman po yung mga bagong hakbang na inyong ipatutupad para masiguro na ito pong mga irrigation infrastructure ay mas matatag at mas resilient sa epekto ng climate change at iba pang natural calamities? Well, alam mo kasi na ito pinag-aaralan namin yung integration ng climate risk and hazard assessment dito sa ating project planning na ay tinitingnan natin talaga ito para sabi ko nga sa ating mga tao, dapat ang projection natin dito hindi na lamang pang 50 years na yung pag-aaral ng flooding, kundi dagdagan pa natin, sabi ko sa kanila. And of course, yung experience natin nung nakaraang El Nino, yung drought mitigation projects natin, tinitingnan natin yung pag-implement ng mga projects na gagamit tayo ng mga pipe instead ng mga open canals. And then, of course, yung pagpapaigting ng ating alternate wetting and drying technology. Very, very important po itong project na ito. Kasi pagka ini-implement namin ito, nakakatipid tayo ng around 30% sa patubig. At pwede pang kumita yung ating mga magsasaka through doon sa carbon credit sequestration. Yung meron silang carbon credit dyan na matatanggap. May extra income po sila dyan. So, yun po. At of course, nandyan lagi yung watershed management natin. Saka deforestation projects natin. Pero unique po ngayon ang NIA. Pag nagre-reforest po tayo ngayon, agro-industry ang ating sinusulong. Yung pwedeng pagkakitaan pa rin ng ating mga farmers, katulad ng pagtatanim ng kawayan, fruit-bearing tree, At hindi lang yan, pati yung ating mga irrigation canals ngayon, ay meron tayong project yan, yung gulayan sa irigasyon, na maniwala ho kayo sa hindi, mula nang sinimulan namin ito, yun lamang na pagbentahan namin sa mga
hospital, DJMT, sa DSWD, umabot na ho ng mahigit 1.5 billion since 2022 na sinimulan namin. So, malaking itong ginagawa namin po na ito, hindi na lamang tinutulungan natin yung ating mga magsasaka doon sa kanilang crop production or palay production, kundi pati sa high value crops po, tinitingnan namin para ma-diversify yung kita ng ating mga farmers. Engineer, nabanggit mo nga po kanina na hindi nyo lang basta ibinibigay yung mga proyekto ng makabagong irigasyon doon sa mga magsasaka. Perhaps tinutulungan nyo pa sila sa maintenance nito. Pero sa plano po ng mga ilulunsad din yung bagong trainings, meron po ba o technical assistance sa mga lokal na komunidad at magsasaka para lubos nilang mapakinabangan at mas epektibo mapatakbo itong bagong sistema ng irigasyon? Oo naman po. Meron kaming tinatawag sa na institutional development plan, yung policy reforms natin na yan. Meron yan. Ang very unique again sa NIA is that very powerful yung arm ng NIA, yung Institutional Development Office namin, dahil pagkatapos ng project, sila yung tumutulong sa ating mga farmers for their training. At ang kagandahan po ngayon, meron din kami mga partnership with other national government agencies, itong Commission on Higher Education, sa PUP, tutulong po sila sa pagkakapacitate ng ating mga farmers at sa pagbuo ng kanilang cooperatives. So, malaking tulong po ito. Again, ang bili ng ating Pangulo kasi dapat ang mga magsasaka. Sabi niya, hindi mo lamang dapat turuan na magtanim, kundi lahat ng aspeto para sa agribusiness na tinatawag ay maturuan din sila para may additional income ng ating mga farmers at yung kanilang cooperative. Sir, ano naman po yung magiging kontribusyon ng NIA sa pambansang food security plan ng bansa ngayong taon, lalo na sa harap ng global at local challenges sa produksyon ng bigas at iba pang pangunahing pananim? Napakahalaga po ng papel ng NIA sa food security. In fact, sa food security, ang number one na kailangan mo dyan is yung patubig. So, sa pamamagitan po ng ahensya natin ay makakapagbigay po tayo ng maayos at sustainable na sistema ng irigasyon para po mapataas ang ani ng ating mga magsasaka. But again, ang approach ng NIA dyan ay of course meron tayong yung mga pang long-term projects, mga big irrigation projects na sinasabi ko po kanina. Meron din tayo mga pang medium term and short-term projects like itong mga solar pump irrigation projects. So, sa lahat ng ito ay sinusulong namin yung mga projects na ito sa pagkikipagtulungan o bayanihan ng aming mga Irrigators Association. Yun po kasi ang importante dyan, yung kailangan maganda yung samahan ng ahensya natin at yung ating mga stakeholders para mapaganda yung pagpaplano, yung implementasyon ng project at yung operation and maintenance na tinatawag natin. Okay. Engineer, maliban po doon sa mga nabanggit nyo nga po na tinatapos nyo na proyekto at inilulunsad ng mga programa, meron po ba magiging bagong strategiya ang NIA ngayong 2026 para tugunan naman yung mga lugar na may chronic water shortage at kulang na irrigation facilities, lalo ito papasok na naman ng tag-init ngayong taon? Well, ang nakikita kasi natin dyan, marami kasi yung mga nasirang mga irrigation ng kanal natin, yung mga irrigation facilities natin, mga lumang dam, yung mga service roads natin, ito yung mga hindi napupunduhan ng mga nakaraang taon, But ngayon, dahil dito sa pagkakaroon natin ng mga bagong heavy equipment, at least nakakatulong ito ngayon dito sa desilting, dito sa pag-maintain ng mga roads natin, yung mga irrigation roads natin, At of course, meron tayong mga bagong underground irrigation projects. Yung solar pump irrigation natin. And then ang importante rin po dyan, yung pagpapaikting ng ating institutional reforms, at transparency initiatives. Ang tao kasi ngayon, very sensitive na. Kailangan may ipakita mo sa mga tao na yung proyekto mo ay transparent ka, wala kang tinatago, walang mahagos. Mahalaga po sa amin yan. Kaya yung partnership namin with IA, so patuloy namin yung kalalakasin.
Right, mensahe nyo na lang po, sir, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka na umaasa sa serbisyo ng NIA. Well, sa ating mga kababayan po, lalo na yung ating mga magsasaka, ang NIA po ay patuloy na magsisilbi bilang inyong kaagapay po sa bawat pagtatanim at pag-ani ninyo. At tinitiyak naman namin na yung mga serbisyong irigasyon ay iparating namin sa inyo yung aksyon agad, ang tinatawag namin, at yung paggamit ng makabagong teknolohiya at malino na pananagutan ng ating ahensya ay dapat nandyan. So, dyan po kami maasahan. Of course, sa tulong ng inyong pakikilahok at pagtulungan, sama-sama po tayo na patatagin ng ating agrikultura para po sa mas masaganang bagong Pilipinas. At maraming salamat po at alam nyo, yung ating mga magsasaka ay walang sawang tumutulong po sa atin. At sila po yung ating kaagapay. So, asahan nyo po na ang NIA ay lagi nasa tabi ninyo. Maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you din po. Salamat po.